Baka magulat po tayo, bigla na lang yan damputin. Alam ko talagang paborito mo yan. Tom! Metro Aid. Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Gino. At baon ko ngayon ang kwento ng aking matalik na kaibigang anak ng dating Metro Aid na itago na lang natin sa pangalang Bidoy. Mga bata pa lang kami ni Bidoy ay pansin kong iba na po ang ugali nito. Palagi itong tinatamad at tila walang pangarap sa buhay. Walang sariling paninindigan sa buhay kung kaya't naging kalad ka rin at palabarkada. Maaga siyang napasama sa isang grupo ng mga hindi mabubuting kaibigan. Ang tropa nila Garci. Tinuruan siya ng mga kaibigan ni Garci kung paano uminom ng alak, manigarilyo at magdroga. Wala tuloy akong nagawa nung mga panahon na yon kundi ang tulungan palagi si Manong Nick na ama ni Bidoy. Tandang-tanda ko pa po, taong 1984 noon nang mangyari ang lahat ng ito. Bidoy! Anak ka talaga ng teteng, oh. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, ah. Pangaga na naman ba? Ano ba sinasabi nyo? Tutulog pa ako ah. Napakaingay nyo, tay? Hoy, 5:00 na ng hapon. Hanap ako ng hanap sa'yo sa Ilaya pero wala kang animalis ka. Nandito ka lang pala kina Gino? Alauna po ng hapon yan dumating dito sa bahay namin. Sabog na naman, Mang Nick. Yang anak nyo, pagsabihan nyo po yan. Baka magulat po tayo, bigla na lang yan damputin. Yun na nga. Palagi pang hindi sumusunod sa karpyo. Delikado talaga yung tulongges na yan eh. Pagdating dito sa amin, tulog na ho agad. Sabi ko samahan kayo magwalis sa Kapitolyo. Maingot. Sinabi ko na ayoko maging Metroid eh. Pinagtatawa na ng mga tropa ko. Marangal na hanap buhay ang pagiging Metro Aid. Tsaka ano bang pakialam ng mga tropa mo? Eh hindi naman sila yung nagpapalaman sa'yo. Bidoy, kung hindi ka magbabanat ng buto, wala ka ng pag-asa. Liga na, bumangon ka na dyan. Gino, pakitulungan mo nga kami anak. Iuwi ko na tong batugan na to. Wala ng nanay si Bidoy. Iniwanan silang mag-ama nang makaalis ito noon pa Japan. Uso kasi noong 1985 ang mga kumukuha ng ARB o Artist Record Book para lang maging entertainer o yung mas kilala sa mga tawag noong Japayuki. At sinuwerte si Aling Mila na makakuha ng ARB kaya naman 3 buwan pa lang sa Japan, hindi na siya nagpadala ng lapad kina Mang Nick at Bidoy. Kumabit na sa mayamang Hapones si Aling Mila. Malaking dahilan yun kung kaya lumaking basagulero si Bidoy. Naging rebelde at bastos sa mga babae. Galit na galit siya sa mundo.
Hanggang isang araw. O Gino, nandito ka pala. O ikaw, Bidoy. May rally sa Recto kanina. Umabot hanggang City Hall. O yan naman ngayon. Sasali tayo sa rally. Tangingot talaga to. Magwalis tayo ng mga kalat ng mga pulis at estudyante doon. Kasama natin sila kapitan doon tsaka mga kapwa natin Metro Aid. Pagkatapos nun, night shift tayo sa City Hall. Ang night shift? Tayo ang naatasan na magwalis sa harapan ng City Hall ng Maynila. Ayoko. At bakit? Sabog ka na naman, no? Hindi ho. Umaarte lang yan si Bidoy. Tamad yan eh. Gago ka, Gino, ha? Baka patulan na kita dyan. Naku ng baka ka. Basta, kumilos na tayo. Abutin tayo hanggang gabi sa City Hall. Kumilos ka na, Bidoy. Matapos magwalis ng mag-ama sa Recto ay mag-isa na lang na nagpunta sa City Hall ng Maynila si Mang Nick para maglinis ng basura ng rally doon. Kahit na nilalagnat ang tatay ni Bidoy ay nagawa niya pa rin tumakas para lang makapag-session sa mga tropa niyang adik. Naiwan mag-isa si Mang Nick na nagwawalis sa City Hall. Mang Nick? Gino. Ay. Hindi ako makahinga. Kanina ko pa po kayo pinapanood mula sa kanto eh. Hindi kasi kayo nagpapahinga eh. Bawal. Tao po kayo, hindi kayo robot. Nasaan po ba yung anak nyo? Hindi ko alam eh. Mang Nick, mukha hong masama na yung lagay nyo eh. Teka. Ang init nyo oh. May lagnat ba kayo? Wala. Wala to. Pawis lang to. Iuwi ko na po kayo, magpahinga na kayo. Sabihan ko na lang po si Bidoy na sa bahay na kayo magkita. Ngunit laking gulat ko nang biglang mahimatay na ng tuluyan ang kaawa-awang ama ni Bidoy. Humingi ako ng tulong sa mga tambay sa City Hall at dinala namin noon si Mang Nick sa ospital. May kandila pa siya. Oy! May dala pang biskwit. Oy! Nakalibre pang kapit sa lamay na lasing. Tay! San ka? Gago kang matanda ka. Wala ka naman sa City Hall eh. Gago ka ha. Kokonyatang kita, tay. Binuksan ng bangag na si Bidoy ang kortina na nagsisilbing pintuan ng kapirasong higaan ni Mang Nick sa gakahon ng sapatos nilang bahay sa Tondo. Bullshit ka talaga, tay. Tinulugan mo ako, ha? Nintay kita sa City Hall. Wala ka? Hindi na ako nagwalis. Bala ka dun. Umuwi na lang ako. Ano ko, bale? Mabilis na sinara ni Bidoy ang kortina at humilata siya sa labas ng kwarto ng matanda.
Bakit malamig? Aircon ba tayo, tay? Uy, tay. Sumagot ka nga dyan. Bakit ba mausok dito sa mukha ko? Nag-iossi ka ba, tay? Bidoy, gusto mo na bang sumama sa akin? Oh? Saan? Ano bang pinagsasabi nyo? Bangag din yata. Mamili ka, anak. Hindi kita kaing iwanan sa ganitong sitwasyon mo. Sasama ka ba sa akin o magtitino ka na? Yung si tatay sabog din yata eh. Kaya siguro mausok dito sa paligid. Sabog din kayo, no? Tinira niya. Di man lang kayo nagtawag, di sana sabay tayong umiditbog. Wala ka na talagang pag-asa, Bidoy. Kung ganyan, isasama na lang kita sa kabilang buhay. Dahil doon mababantayan kita. At doon makakalimutan mo rin ang ginawa sa atin ng nanay mo. Aba talagang malakas ang tama nyo, tayo, no? Teka, bakit nyo ba ako sinaksakan? Alam nyo, kape nyo, tayo. Itiwan nyo ako. Halika na, anak. Sa pupuntahan natin. Hindi mo na kailangan gawin ang ginagawa mo sa sarili mo para lang hindi mo na maalala ang nanay mo. Hindi kita kayang iwanan ng ganito ang lagay mo, anak. Ano ba problema niya, tay? Sinasakal niyo ako. Tapos umiyak niyo. Ang lakas o ng ama niyo at pagtinira niyo. Bitiwan niyo ako. Halika na, anak. Sumama ka na sa akin. Bidoy! Bidoy, pare! Gino pare, nandito ako sa loob. Tulungan mo ako. Bakit, Bidoy? Ano nangyayari sa'yo? Ito, si tatay. Sinasakal ako. Napahinto ako sa pagtakbo papasok sa bahay ni Bidoy dahil sa sinabi niya sa akin. Lalo na nang makita ko siyang nakatayo at nakasandal sa pader habang hawak ang sarili niyang lieg. Pare ang tatay mo. Itinakbo sa ospital. Huwag ka mabibigla, pare, ha? Ang tatay mo. Ang tatay mo, patay na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bidoy sa narinig niya. Patay? Imposible, Gino. Eto, tatay ko, sinasakal nga. Teka. Si tatay? Ba't biglang nawala? Ha? Tay? Nasaan ka? Gino, maniwala ka. Nandito lang siya Anak ng teteng. Nangilabot si Bidoy nang makitang wala ang tatay niya sa kwarto. Sabay kaming tumakbo ni Bidoy pabalik sa public hospital at doon sa morgue ay nakita kong nanlumo. Nagsisi at tumagulgol si Bidoy sa kauna-unahang pagkakataon. Tuluyan nang yumao ang matandang Metro Aid na si Mang Nick. Pinalibing siya ng mga kagawad at binigyan pa si Bidoy ng pera para makapagbagong buhay. Magmula kasi nang mamatay si Mang Nick ay may mga nagsasabing
may matandang lalaking payat daw silang nakikitang nakasuot ng Metro Aid uniform habang nagwawalis sa palibot ng Manila City Hall. Karaniwan daw nilang nakikita si Mang Nick na patuloy pa rin nagwawalis sa hating gabi. Tila daw hindi nito maiwan-iwan ang kanyang trabaho, lalong-lalo na ang kanyang anak na si Bidoy. Mabuti na nga lang po talaga kahit papaano. Parang natauhan din si Bidoy nang mapagtanto niya sa wakas ang ibig sabihin ng tatay niya nang alokin siya nitong sumama na lang sa kabilang buhay. Parang natakot daw ho si Bidoy, kaya nagparehab ito at nang makalabas ay ginawa niya na ang lahat para makapagbagong buhay. Lumayo sa gulo at kapahamakan, katulad ng gusto ni Mang Nick. Takatak. Good evening, Sir Jupiter. To all the listeners and subscribers of this horror channel. Chill lang po tayo tonight. Let's keep this kwentong takipsilim be known for its brave and very Pinoy content. My name is Larry James, but my team leader calls me Larry at work. Opo, isa akong call center agent wherein almost lahat kami nagpapanggap na mga Kano o British sa mga accents namin. BPO kinda job. The story that I'll be sharing tonight happened almost a decade and a half ago, Pastor Jupiter. I used to be a chain smoker. Nakakaubos ako ng 3 stick ng isang kilalang brand ng Yossi sa isang 5-minute break lang. Dinaig pa ng condo unit ko ang pugon sa sobrang amoy usok nito dahil na rin sa dreadful smoking habits ko. Anyway, tulad nga ng sabi ko, part ng kahit anumang trabaho ang break time at tuwing break time namin, kabanding ko ang sikyo sa building namin na tawagin na lang natin sa bansag sa kanya, si Borta. Gusto tayo dyan, Manong. Okay naman, Larry. Tom! Tom! Hoy, Tom! Yossi, break muna! Marlboro Red nga, 5. Uy, Borta. 5 stick ka na ba ngayon? 2 lang, 3 nga sa'yo, di ba? 2 sa akin. Wow. Alam na alam ah. Siyempre, idol kita eh. Oh, Kuya Larry. Yosi mo. Eto rin paninde. Candy o, bibili kayo? Sige. Pengi Max, yung red ah. Nagtira lang talaga ako ng Max na pula para sa'yo eh. Alam ko talagang paborito mo yan. Paano naman ako? Pasende rin ako. Thank you. Boy! Nag-G-Sam suka? Ano yun? Indonesian brand. Jeff, tama na pasigat mo. Indonesian brand. Magpilip ka. Pang prosti, bagay sa'yo. Akin na nga. Wilson na lang yoyosihin ko. Ano ang kulay? Pula rin? Hindi, lights lang. Baka masira boses ko, no? Matagal na namang sira ang boses mo, Jeff.
Buhay nga niya, sira na rin eh. Narinig ko yun. Okinawa kayo. Yossi! Yossi kayo dyan! Marlboro, Winston, Philip, Hop! Candy rin! May Stork, Max, Bazooka Joe ako! May Bazooka Joe pa ba? Meron nga ako, kasasabi ko lang eh. Tom, wag bastos sumagot sa matanda. Sorry ho. O sige na. Mamayang 1 a.m. ulit ha. After ko mag-dinner break. Mag-isa lang akong nakatira ng Maynila, Sir Jupiter, kaya siguro most of the time, dinadaan ko sa Yossi ang pagkamiss ko sa family ko na nasa Pangasinan lahat. I used to have a small brother who died because of HIV. Pinanganak na may HIV ang kapatid kong si Nonoy ng nanay kong nahawa rin lang ng HIV sa tatay kong nagtatrabaho sa barko. Mahal na mahal ko ang kapatid kong lalaki na ito kahit na 12 years ang gap namin. Kaya siguro whenever I see Tom, isang takatakboy, naaalala ko palagi ang kapatid kong maagang pumanaw sa kanya. Kaya nga siguro kahit hindi ko naman siya kadugo, nakabuo ako ng bond sa kanya. Naging malapit po talaga siya ng gusto hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga kasamahan kong palagi na ring binibentahan tuwing sasapit ang break time namin. Hanggang sa minsan, isang gabi. Tom, Yossi, Kuya Larry. siyempre. Etong Kumain ka na ba? Hindi pa nga, kuya eh. Aba, kain-kain din pag may time. Mukha ka ng addict sa itsura mo. Wala yan. Mas maganda siguro kung makapagpa-check up ka. Bigyan kita pera pag sumahod na ako. Basta magpa-check up ka ha. O siya, ngayon, kainin mo nga muna to. Ano yan? Biskuit. Di mo ba alam to? Oh, kunin mo na. Tapos pahinga ka na. Akin na yung isang kahan ng Marlboro. Bilang ko na lahat. Tuwang-tuwa si Tom nung gabi na yon pero nakaramdam ako ng kakaiba. Para kasi siyang nangangayayat ng husto at nanghihina. Parang nga akong kinakabahan din dahil iba talaga ang tingin ko sa kanya nung time na yon. Natural naman talagang payat si Tom. Pero iba talaga yung aura niya ng gabing yun eh. Parang ang dilim ng mukha niya. Nakangiti siya sa akin pero ang lungkot. Pero kako baka masyado lang akong OA. Baka kasi naaalala ko lang talaga sa kanya ang kapatid ko. Kaya pinilit ko na lang na huwag pansinin ang nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at pumasok ako ulit sa graveyard shift ko. Oh, Larry, musta? Tom, Nako, kanina pa wala si Tom sa pwesto niya eh. Pumunta ako ng 7-Eleven sa stoplight para lang bumili ng Yossi. nasaan na yung batang yun? Narinig ko yung... Ayun! Tom! Teka, nasaan na ba kasi yun? Larry, wala naman ako nakikita eh. Wala talaga dito si Tom.
Ilang araw na siyang hindi pumupunta baka ka ako may sakit. Ha? Wala? Hindi mo ba narinig, Borta? Ang alin? Wala. Sige, bibili na lang din ako ng Yossi sa 7-Eleven. Umaga na ako nakauwi ng bahay ng shift kong yun. Pagpasok ko sa kondo ko, naligo pa ako at nagplanong mag-breakfast nang biglang Ano ba yun? Saan ba galing yung takatak na yun? nakarinig ako ng takatak sa loob ng unit ko, Sir Jupiter. Sumilip ako sa labas pero wala rin namang tao. Napakamot talaga ako sa ulo ko noon. Ilang araw ko na rin kasing nararanasan yun. Noong una, binaliwala ko ang lahat, Sir Jupiter. Baka kako guni-guni ko lang. Isa pa lagi kasi akong puyat, kaya inisip ko na baka kulang lang ako sa tulog. Mga ilang araw ko ring naririnig ang tunog ng takatak ni Tom. Bukod pa sa nararamdaman kong kaba noon, pero ayaw ko talaga kasing mag-isip ng hindi maganda. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko noon na wala lang yun, na kung ano-ano lang talagang pumapasok sa utak ko dahil nag-aalala ako sa bata. Hanggang isang araw, nalaman ko mula sa katrabaho kong si Jeff ang isang hindi magandang balita na gumulat talaga sa akin. Larry, nabalita mo na ba? Mano, ayoko ho muna ng kausap. Patay na si Tom, Larry. Patay na si Tom? Nasagasaan daw sa intersection. Tulala akong naglakad pabalik sa harapan ng building namin, bit-bit ang yosi na binili ko sa 7-Eleven. Nalungkot ako para sa takatakboy na nakaklose ko na, Sir Jupiter. I was depressed for almost a month. Imagine, hindi ko naman kamag-anak or katrabaho yung tao, pero na-miss ko ang presence ni Tom sa buhay ko. Lalo na sa tuwing umuwi ako ng kondo. Kumain ka na ba? Gusto mo na mainit na sabaw with kanin? O gusto mo ng cake? Bazooka Joe? Naghahain ako ng konting food sa mini altar ko para kay Tom hanggang sa mapanaginipan ko siya isang gabi. In my dream, nakita ko siyang duguan na nakahiga sa ilalim ng jeep na sumagasa sa kanya. Para siyang humihingi ng awa. Nakita ko ang plate number ng jeep at Kuya, tulong po. Tom!
pagligo ko, na-report ko ang plate number na lumabas sa panaginip ko. Nagtip lang ako bilang isa kong sakay ng jeep na yon nang mabundol nito si Tom. Nahuli ang jeepney driver na nang hit and run sa bata. Hindi ko inakala na yung nakita kong plaka sa panaginip ko ay nag-i-exist sa totoong buhay. At yun nga mismo ang sumagasa sa takatakboy na si Tom. That was unbelievable, Sir Jupiter. Pero pagkahuli pa lang ho doon sa driver, umamin agad siya sa totoong nangyari. Ilang araw na rin pala siyang inuusig ng konsensya niya. Isa pa, dinadalaw din daw siya ng kaluluwa ng bata at dahil ho doon, napakulong ko ang driver na dahilan kung bakit nawala ang takatakboy. Magmula noon nakaramdam ako ng kapayapaan hindi lang sa kondo ko, kundi pati na rin sa buhay ko. At hanggang ngayon, pinagdarasal ko si Tom para makaakyat siya sa langit. Totoo ang kasabihang, the smallest coffins are the heaviest. Kapayapaan para sa lahat ng biktima ng injustice. Hanggang dito na lang po, gumagalang Larry. At alam kong hinihintay niyo po ang portion na ito, kaya't heto na ang ating shoutout portion. Shoutout kay Aiza Lejano, Janelle Pable, Myre Angeline Maulion, Maria Ana Villa Flores, Elizabeth Dacles, Darren Navi, Feliciana Apigo at Mayumi Makisig. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kina Maria Ana Villa Flores at Dolores Galiebo. Sabi ni Maria, "Hello everybody, hope you're all fine, especially Team KT. I love all your stories. Thank you for keeping us company lalo na sa household chores. My loyalty is with your channel. Thank you." Pa-shoutout din po. Love you all guys and gals. Mwah. Sabi naman ni Janelle Pable, "Good day, Kwentong Takip Silim. Always watching your videos po habang nag-aaral. For me po, natutulungan ako na makapag-focus sa pag-aaral ko. Kaya thankful po ako sa inyo." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.